Good day guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's video ay tatalakayin natin ang 8 best group policy settings for administrators. And ngayon, kung gusto mong higpitan ng seguridad ng iyong system, ito yung mga ilan sa mga best group policy settings na maaari mong gamitin. Una sa lahat, kailangan natin buksan yung group policy editor. Pero by the way, kung ikaw ay gumagamit ng Windows 10 Pro and Windows 11 Pro, naka-enable na yung group policy editor sa system na yan. And itype mo ang gp-edit.msc sa loob ng runbox. Then, bubuksan nito ang group policy editor. First setting natin ay prohibit access to the control panel. From here, ang unang bagay na ating i-disable ay ang mismong control panel. Kailangan mong pumunta sa path location na nakikita mo sa screen. Ang gagawin natin dito ay ipagbawal lang kahit anong access sa control panel at PC settings sa pamamagitan ng pag-enable ng features na ito. Double click mo lang to at makikita mo itong mga options tulad ng enable, disable at not configured. Pwede mo ring basahin ng mga information dito, pero pag i-enable mo ang feature na ito, mapipigilan ng mga tao ang pag-access gamit ang File Explorer, pati na rin ang setting panel. And kaya gagawin lang natin dito ay enable ang feature na ito para hindi nila ma-access ang setting panel at control panel. Now, kung nasa isang network ka na maraming PC and ayaw mong bigyan sila ng access sa control panel o setting panel, dahil dito sila maaaring magbago ng mga settings ng mismong computer. Kaya ang gagawin natin ay enable natin itong setting na to. Makikita mo ang mga options dito, kaya kailangan lang gawin ay i-click ang apply, then etong okay. At pwede na nating i-restart ang PC. And pagtapos ma-restart, mag-a-apply ng policy na ito at mapipigilan ng mga other users na ma-access yung setting na yon. Ang next policy na isa-set natin ay ang prevent access to the command prompt. Kasi pwede nga makasira o makapagbago ng settings sa mga users kapag na-access sila dito. Kaya kailangan natin pumunta sa location na makikita nyo sa screen. Ang gagawin natin ay i-disable ang access sa command prompt. Optional din, pwede rin nating i-disable ang PowerShell para wala talaga silang ma-access na ganitong tools. Punta tayo sa path na ito. User configuration, administrative templates, and then system. Dito makikita natin ang options kung saan pwedeng i-prevent ang access sa command prompt. Enable lang natin yung setting na to. I-check natin yung disabled command prompt script processing. By default, naka-node siya. Pero pwedeng papalitan natin ito ng yes. Then, make sure na naka-enable na rin yung policy. Tapos, click apply and then okay. Kapag ni-restart na ang PC, wala na silang access sa command prompt. Importante to para hindi mabago yung settings o makasira ng system ang mga users. So next policy natin ay deny all removable storage access. Dito ay i-disable natin ang access sa lahat ng removable storage devices na kinoconnect sa computer tulad ng USB, external hard drives, at iba pa. Kailangan natin pumunta sa location na makikita nyo sa screen. User configuration, administrative templates, and then system, and removable storage access. Pagdating natin doon, hanapin natin yung setting na pwede i-deny ang access sa lahat ng removable storage. Enable lang natin yung feature na yon. At once na ma-enable na siya, automatic hindi na magagamit yung mga external storage devices. Maganda itong settings na to para maiwasan yung pagpasok ng mga malwares or virus galing sa ibang devices o USB. At para hindi rin ito kumalat sa network ng computer. Pang-apat ay ang prohibit users from installing unwanted software. Prohibit na natin yung users na sa pag-install ng mga unwanted softwares sa computer. Ito rin kasi yung pwedeng maging cause ng problema tulad ng mga malwares o system issues. Kaya gusto nating iwasan yan. Ang kailangan lang natin gawin ay enable ang prohibit user install policy sa computer na to. At ideally, pati na rin yung ibang computer sa network. Pumunta tayo sa path na to.
computer configuration, administrative templates, users, itong Windows components, and then Windows installer. Pagdating doon, makikita nyo sa right hand side ang list ng mga settings na pwedeng enable o i-disable. Hanapin natin yung option na prohibit user installs. Double click natin yon. Tapos may lalabas na settings kung saan pa pwede nating piliin yung kung paano natin gustong i-configure ito. May drop down option na pwedeng hide user install or prohibit user install. Piliin natin kung ano ang bagay sa setup natin. Tapos, click lang ang enable. Tapos, apply then okay. Ngayon, naka-disable na ang command prompt sa system. Hindi natin pa pwedeng i-force ang policy via command prompt. Kaya, ang gagawin natin ay i-restart ang computer para ma-apply ang policy. Sunod, tignan natin ang isa sa importanteng settings na turn off window installers. Ito rin ay makakatulong para pigilan ng pag-install ng kahit anong software. I-open natin yung setting na to. At may option kayo na makikita gaya ng for non-managed applications only, never, always, yan. Sa right hand side, makikita ang paliwanag kung ang ibig sabihin ng bawat option. Piliin lang ang pinaka-angkop sa setup mo. Halimbawa, kung gusto mong i-block ang lahat ng installation, piliin mo itong always. Kapag napili mo na, click apply at okay. With this in place, hindi na makapag-install ng kahit anong software ang user ng computer na to. Which is essentials lalo kung gustong iwasan yung mga potential malwares o virus na pwedeng kumalat sa buong network. So, yung next na gagawin natin is basically i-reinforce o i-check natin ulit yung guest account status settings dito sa computer. Ang built-in na guest account ay nagpapahintulot sa users na mag-login sa Windows system kahit na walang password. At dahil doon, may chance na ma-access ito ng mga bad actors o hackers, which is something ayaw naman natin mangyari. So, ang goal natin dito is i-disable ang guest account. At magagawa natin ito by doing to the location shown on the screen. Gusto lang natin na siguraduhin na disable talaga yung guest account. Punta tayo sa computer configuration, Windows settings, security settings, local policies, and then dito sa security option. Pagdating mo doon, hanapin mo ang guest account status policy. Sa taas makikita mo yan, may label na accounts. Tapos may nakasulat na guest account status. Ang gagawin natin ay double-click ito, tapos siguraduhin natin na nakaset ito sa disabled. Makikita mo rin sa tab na meron tayong explain kung anong ibig sabihin ng setting na to, kaya basahin mo yan kung gusto mo maintindihan pa ng buo at kung anong expecto ng pag-enable mo dito or pag-disable mo ng guest account. May notes rin doon na nagsasabi kapag naka-disable ang guest account at ang security option, network access, sharing, and security model for local accounts ay nakaset sa guest only, maapektuhan nito ang network logons gaya ng ginagawa ng Microsoft Network Server o SMB server. So basically, pwede mo i-configure ito depende sa preference mo. Kung gusto mo naka-enable or disable, nasa sayo. Pero once na na-setup mo na to, pwede mo nang mag-proceed sa next section para siguraduhin lockdown na talaga ang system at walang makaka-exploit nito. Next is do not store LAN manager hash value on the next password changes. Habang nandito na rin tayo, may second part pa na kailangan nating i-check. Punta ulit tayo sa computer configuration, Windows settings, security settings, local policies, and then dito sa security options. Tapos hanapin mo yung do not store LAN manager hash value on the next password changes. Basically, ang setting na to ay tungkol sa security ng password. Pwede kang pumasok dito.
At makikita mo na may enable at disable option. Kung gusto mong maintindihan pa yung kung para saan to, pwede mo i-click ang explain tab na to. Andun lahat ng detalye kung anong ginagawa ng setting na to. Basahin mo muna, tapos depende sa policy or preference mo, ikaw na ang bahalang pumili kung enable mo ba to or i-disable mo ba to. Second to the last policy natin ay ang audit policies. Habang nandito na rin tayo sa location na to, pwede na rin tayong pumunta sa audit policy na nasa ilalim ng security settings. Makikita mo dito yung edit section at pwede mo rin itong i-configure kung gusto mo. Basically, ang ginagawa nito ay mag-log o mag-audit ng kahit anong system events, policy changes o log-on events, mapa-successful o failed attempts man. Lahat ng yan ay maaaring ma-record sa audit logs. Makikita mo rin dito ang mga settings gaya ng directory services access, account management, at marami pang iba na makakatulong kung gusto mong i-monitor at i-track lahat ng nangyayari sa system mo. So, ang last naman ang gagawin natin ay isa-set up natin yung prevent auto restart for log-on users during schedule update installation. Makikita ito sa computer configuration, administrative templates, Windows components, and then dito sa Windows updates. Ang purpose nito ay para pigilan ng Windows na mag-restart automatically habang naka-login ng users, which can be super annoying lalo na kapag sobrang dami naka-open na tabs, documents at trabaho. Tapos biglang magre-restart si Windows para lang mag-install ng updates. Kaya gusto natin itong enable tapos para maiwasan ng ganitong interruptions. Makikita mo rin sa same section ang turn off auto restart for updates during active hour. Enable mo lang to tapos iset mo yung active hour mo, halimbawa 8 AM to 5 PM. Ayan. Sa oras na yan, hindi magre-restart yung PC mo kahit may updates. May isa pang option na specify active hour range. Ito naman allows you to set a max range kung kailan hindi mag-auto restart ang system mo. Note lang, kapag nag-enable ka ng isa sa mga policy na to, hindi nagagana yung iba. So, piliin mo yung kung anong mas bagay na sa schedule mo. May iba pang settings din dito tulad ng allows dates to be downloaded automatically, always automatically restart at schedule time. Pwede mo rin i-set ang schedule time for updates dito. Ang importante dito, basahin mo muna yung mga explanation ng bawat policy mo bago mo i-enable para lang alam mo kung ano mga ginagawa nila. Hindi yung kailangan i-enable lahat, kaya pipiliin mo lang yung mga kailangan mo. Depende sa setup ng users or environment mo. So basically guys, ito yung mga essential settings na recommended for administrators. Pero kung gusto mong ma-explore pa, marami pang options sa section na to. And pwede mo i-configure. So dito na nagtatapos yung talakayan natin about sa 8 best group policy settings for administrators. And hopefully marami tayong natutunan at nalaman sa video na to. Once again guys, I'm Christian Ardin, and kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button below. Thank you and God bless guys.